Magandang umaga sa inyong lahat. Gandang umaga rin po naman. Ganun din sa ating mga kasama sa ating live streaming sa Facebook at sa YouTube. Saan man kayo naroroon, ang atin din hong pagbati sa inyong lahat ng isang mapagpalang araw. Ngayon po ay sumapit na tayo sa ikalawang linggo ng Pasko, ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, at tinatawag din natin ang linggong ito bilang Divine Mercy Sunday. Ang atin pong tema para sa linggong ito sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus ay napagtatagumpayan natin ang sanlibutan. 8 araw na ang nakalipas, simula nang ang Panginoon ay muling nabuhay. At ito'y ipinagdiwang ng buong simbahang Katolika. Nakiisa ang buong simbahang Katolika at mga mananampalataya nito sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit saan sila naroroon, maging nasa sa mga tahanan, pagkat marami na tayong mga online na platforms upang makiisa sa mahalagang pagdiriwang na ito ng simbahan. So ilan tayong mga Katoliko sa buong mundo? 1.3 billion Catholics in the whole world. Sumaksi sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. At ngayon naman linggong ito ay atin hong natunghayan sa ating Ebanghelyo ang salaysay ng pagpapakita ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga alagad, ang mga unang saksi, ang mga buhay na mga saksi. Sila yung mga kasama, nakakita, mga napatunayan na si Jesus ay muling nabuhay, ang kanyang mga alagad. Kaya nga sa tagpo sa Ebanghelyo, nakasarado ang pinto at tangan nga lamang nung unang pagkakataon, kulang ang mga alagad. Wala si Tomas. Kaya sa pagkakataong ito, naroroon na si Tomas. No, pagkat sabi ng mga alagad kay Tomas nung una, nakita namin ang Panginoon. Pero nung sabi ni Tomas, hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat sa mga kamay ng Panginoon at naisusuot dito ang aking daliri at ang aking kamay sa sugat sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Kaya nga nung nakasarado na ang pinto, nakapagtataka, pumasok ang Panginoon. Hindi ho isang multo ang pumasok na tinatawag nating ethereal being, kundi ang Panginoon pumasok, buhay, glorified, na ang Panginoon. At bumati sa kanilang lahat na sumainyo ang kapayapaan. 3 beses. At sinabi kay Tomas, yan, tingnan mo ang aking mga kamay, ilepit dito ang iyong daliri, ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Kaya nga,
ang pagpapakita na ito ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga alagad ay upang i-boost ang kanilang kumpiyansa dahil sila'y nanlumo nang mamatay ang Panginoon. Natakot, baka sila na ang susunod na patayin. Kaya nga, yung pagkabuhay at mga pagpapakita ng Panginoon ay palakas sa kanila. At ganun din kay Tomas na noon ay nag-alinlangan. At nang makita niya ang Panginoon at sinabihan siya ng mga nasabi na'y walang ibang namutawi sa kanyang mga labi kundi nanikluhod siya at sinabing, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya nga, pinawi ng Panginoon ang duda, ang takot, ang pangamba na bumabalot sa kalooban at kaisipan ng kanyang mga alagad. Sabay, ang kanyang paghinga sa kanilang mga alagad, sa kanyang mga alagad. Yung pong hininga na yon ay hininga ng buhay. Sabay, bigay sa kanila ng Panginoon ng kapangyarihan na makapagpatawad sa mga kasalanan. At ito po ang umpisa ng kumpisal, no? Ang institusyon o ang sakramento ng kumpisal na ibinigay sa mga alagad. No? Makikita natin, siyempre, apostles, successor, Peter, successor ng Panginoon, Peter, successor ni Peter, mga Santo Papa, hanggang sa kasalukuyan, Pope Francis, mga obispo, mga pari. Kaya nga, tingnan natin, no? Ano ba yung background ng Divine Mercy Sunday? So, si Pope John Paul II, kung sa Santo Papa pa, ngayon po santo na natin at patron pa natin. So, year 2000, sinimulan niya ang Divine Mercy Sunday sapagkat ito ang nais na ipatupad ng Panginoon sa buong simbahan upang ipadama ng Panginoon ang kanyang awa, ang kanyang habag, ang kanyang pagmamahal sa mga tao. Kaya nga po nasimulan ang pagdiriwang na ito. Sapagkat alam natin ang realidad ng kasalanan, ng kasamaan, naririyan. It's a reality lingering around. Kaya nga, sa vision ni Saint Faustina, yung madre na pinagpakitaan ng Panginoon, diba, tuwing gabi, ang Panginoon, tinatawag si Sister Faustina sa kumbento, nagbibihis pa siya, suot madre, at doon, pinapupunta siya sa basement at kinakausap, no? At ito yung mga natala sa liham o diary ni Santa Faustina sa kanyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ano yung kanyang vision? Ano yung kanyang naisulat? Totoo na may mga kaluluwa na nagdurusa sa impyerno kahit na ang Panginoon nagpakasakit, namatay, muling nabuhay, meron na mga nagdurusa na mga kaluluwa. Kaya nga, sabi ng Panginoon, bibigyan ko sila ng pagkakataon habang nasa sa mundo pa upang hindi nila maranasan yung pagdurusa. Bibigyan ko sila ng pagkakataon na magkamit ng kaligtasan, magkamit ng kapatawaran. So ngayon hong kapistahan ng mabathalang awa ng Diyos, ibinibigay sa kanila yung kapatawaran
ano lang ang gagawin upang makamit nila ito? Sila'y sumamba sa mabathalang awa ng Diyos. Kung hindi, ay di matutuluyan silang magdusa sa apoy ng impyerno, sapagkat nalalapit na ang araw ng paghuhukom, ang araw na kinatatakutan ng lahat, ang araw na sinasabing karimari-marim na araw. Diary number 965. So ang katotohanan ng kasalanan na kung saan sa bawat kasalanan ng tao sinasabing ang kaluluway naaagnas. So yung katawan, bawa namatay na isang tao, yung katawan naaagnas yan. Nakukurap, di ba? Pero yung kaluluwa na nakukurap din yan sa bawat kasalanan na nagagawa ng tao. Kaya nga, dahil sa awa ng Diyos, dahil sa mabathalang awa ng Diyos, ang kaluluway muling binubuo, pinasisigla, pinanunumbalik ang lakas ng kaluluwa dahil sa mabathalang awa ng Diyos. Diary number 1448. At sapagkat ang kasalanan, ayon sa pakikipag-usap ni Saint Faustina, and I quote, "It is the rejection of our friendship with God. It is what separates us from God. The source of all life. So a decaying corpse is the perfect image to describe a soul in the grips of sin." And of what? So unless man seeks the mercy of God, the forgiveness of God, which is always available, it can lead him or lead her to eternal separation from God, and would lead him or lead her to hell. Yun po ang sabi. So sa kumpisal, gusto ng Diyos ang tao ay mapatawad. At tunay naman na pinatatawad ang tao. No, kung hindi available ang pari sa panahon ng pandemic, perfect contrition is enough. Pero when the situation is normal, back to normal, the penitent must see a priest, go to a priest, and confess his sins to him. Yan. Sapagkat pagka tayo nag-uumpisal, so yung kasalanan sinusunog parang incinerator. No? So bawat umpisal natin ng kasalanan, ito'y sinusunog sa incinerator. At yung kasalanan ng kasakiman, pagkamakasarili, etc., madami,
sinusunog ito. Anong gatong? Gatong ay awa ng Diyos. Ang gatong ay apoy ng pagmamahal ng Diyos. Yun ang panggatong para masunog yung kasalanan ng tao. Diary 741. So lessons, ano bang lessons natin makukuha? Ayon kay Sister Faustina, Saint Faustina, ang lesson ay simple, A, B, C. Ask for mercy. So anong requirement? Paghingi ng awa, paghingi ng habag sa Diyos. Kababaang loob na aminin, tanggapin ang nagawang kasalanan. Iwasan ang denial at pagtuturo, pagsisisi sa ibang tao. Kailangan meron kang pagtanggap sa sarili mong kasalanan. Pag-amin sa kasalanan, sa kumpisal. At sabi ng Panginoon kay Sister Faustina, and I quote, "Know this, that I myself, I'm waiting there for you. I am hidden by the priest or bishop, but I myself act in your soul. Here meets misery, meets the mercy of God." End of quote. Diary 1602. So hingi tayo ng awa sa Diyos. So ang Diyos umaakto sa pamamagitan ng pari in persona Christi. The priest acts in persona Christi or in the person of Christ. Kumakatawan lamang. Kaya huwag niyong titingnan. Si Father Robin ng aking kinukumpisalan, sino baga naman yan? Ang sama-sama ng ugali niyan. Diba? Kaya nga ho, isipin na lang ninyo na hindi ho kayo sa akin nagkukumpisal. Sa Panginoon. Kasi pagka tinignan ninyo ang pagkatao ng pare, ay talagang madidismaya kayo. So ganun din, pwede tayong mag-proxy sa ibang tao sa paghingi ng awa. No, hingi natin ng awa. Halimbawa tayo, wala naman tayong inihingi ng awa. So pwede bang ako ihingi mo ng awa? Sino? Yung mga tao na mga may sakit, yung mga tao na mga nagdi-depress, mga tao na may mabigat na dalahin, pwede tayong umakto ng paghingi ng awa at habag sa Panginoon. Mga pinahihirapan, mga tinamaan ng COVID, pagdasal natin. Yang mga yan. Mga nawawala ng pananampalataya, ihingi natin ng awa sa mabathalang awa ng Diyos. Letter B. Be merciful. Maging mahabagin, maging maawain ka rin sa iyong kapwa. Saan ka man naroroon, magpadama ka ng awa at habag, tumulong, gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Magdalang habag ka sa iyong kapwa. Magagawa natin ito kung sundan natin ang yapak ni Jesus. Letter C, completely trust in Jesus. Magtiwala tayo. Buong pagtitiwala sa Panginoong Jesus. At tayo ang magiging mga ambassadors of the mercy of Christ. Napakaganda. At atin hong masasambit yung
mga kataga, Jesus, I trust in you. So kailan ho natin ito maumpisahan? Ngayon ho, sa misa. Sa misa natin ngayon. Tayo ay dumulog sa fountain of mercy, sa bukal ng awa. Bumubukal ang awa ng Diyos. Diba, ang bukal, hindi mo mapipigilan yan. No? Kahit yan ganyanin mo ng kamay, tutuloy pa rin yan ng bumubukal pa rin yan. Ganun ang awa ng Diyos. Bumubukal. At hingin natin yan sa Panginoon sa misa na ito, sa pagtanggap natin sa Kanya.